Si Joseph Morong po, GMA 7, I think he will ask his question by Skype. Sir, good morning. Yes, good morning, Joseph. Yes, sir. You mentioned that the President will talk to several experts, no? Can you mention mga particular persons that the public may be familiar with already? Well, yung mga dating Secretary of Health po siguro, no? Hindi ko lang po alam kung sino nang nag-confirm, but yung mga dating Secretary of Health po were invited. But as of now, at hiningi ko po ito sa PMS, I wanted a list of confirmed attendees. As of 12 noon, hindi pa po sa akin nabibigay yung listahan. Alright, sir. After the meeting, when do we expect the President to decide? Well, siguro po dahil 10 araw na lang at matatapos na itong ECQ, no, kinakailangan magdesisyon ng Presidente ngayong linggong ito dahil anuman ang desisyon niya ay kinakailangan paghandaan ng implementasyon. So inaasahan po natin na ang pagkonsulta sa mga dalubhasa at ang mga recommendations ng IATF ay mabubuo po ngayong linggo nang sa gayon ay magkaroon na ng desisyon ng Presidente at makapaghanda sa implementasyon nito. Yes, sir. Just one last question on this topic. Sir, pag po modified lockdown situation, how can we make sure na we can contain, meaning prevent yung spread ng COVID in a modified lockdown situation? Yun nga, Joseph, ang problema talaga. No? Napakahirap hanapin yung balanse ng ilan ng mas marami pang mamamatay kung tayo ay magre-relax ng ECQ, doon naman sa obligasyon na pakainin din at buhayin ng ating mga mamamayan. Yan po ay isang desisyon na napakahirap gawin. I don't envy the President for having to make this decision, but we are hoping and praying that the right decision will be made. But ang sabi ko nga po, difficult, because the decision is one of the most difficult decisions that the President has to be made, he will be guided by science. Siyensya po ang gagamitin ng Presidente sa desisyon ito. Sir, variation of the question, do you think it would be safer for us to extend the ECQ? Well, hayaan po natin magdesisyon ng Presidente dyan. Siyempre, ang sagot dyan, mas safe. Pero ang problema naman po natin, paano naman magkakaroon ng hanap buhay yung ating mga kababayan. No? Ang naibibigay po nating mga ayuda ay para lang food survival. No? At siyempre, naintindihan din natin na napakahirap ng lagay ng lahat ng Pilipino ngayon. No? Dahil talagang they're at the brink of poverty. Bagamat, ang pangako po ng Presidente, talagang uubusin muna niya ang kaba ng taong bayan para sa tao kaysa sa iba pang mga proyekto. Okay. Sir, yun lang pong sa meeting sa phone call nitong si President Duterte with US President Donald Trump. Can you share the talking points that the two leaders shared? Well, unang-una, ang masasabi ko lang po, the call came in at 10:10 in the evening, kagabi. Pangalawa po, it was initiated by the US government. It lasted for about 18 minutes. It was cordial, and it was about collaboration, bilateral collaboration on COVID-19. But beyond that, I have no authority to divulge any further details. All right, sir. Thank you for your time, sir. Thank you po. Okay, Secretary, ang tanong naman po mula kay Lanes Capanti ng GMA News Online. Ito po ang tanong niya, are policemen carrying big rifles at that allowed to barge in and threaten arrests inside a private property and residential area without a warrant amid enhanced community quarantine? Allegedly, police barged in a Pacific Plaza Tower in BGC yesterday, shouting at the few people staying by the garden and pool area. Yung pool area daw po was closed, threatening arrests if the residents, including children, if they don't go inside the respective condominium units, aarestuhin sila. Is this move legal? Well, kung ito po yung insidente sa Pacific Plaza, iniimbestigahan na po ito ng ating kapulisan. No? Pero ganun pa man, malinaw po ang saligang batas. No? Yung karapatan ng ating mga kababayan na magkaroon na maging secure sa kanilang houses, places, and persons shall be inviolable. Hindi po pwedeng malabag yan kung walang utos po ng ating korte at hukuman. Ang pulisiya po ng pulis naman ay hindi po pwedeng pumapasok po ang mga pulis sa mga private property kung, number one, wala silang nalalaman na krimen na nangyayari dun sa private property na yon, kung hindi sila inimbita, o kung wala po silang search warrant. So, imbestigahan po natin yan at susundin po natin ang nakasaad sa ating saligang batas. From Chris Jose of Remate,
and remate online, ano po ba ang tamang pagpaparusa ng autoridad sa mga pasaway o lumalabag sa ECQ? Viral po kasi sa social media na ipinaparada sa kalye, pinagpo-push up, duck walk at pinag-squat po at kung ano-ano pa ang mga ECQ violators. Marami pong mga netizens ang tingin dito ay paglabag umano sa karapatang pantao. Ano po ang komento nyo daw dito? Well, bagamat wala pong nakapataw na talagang parusa doon sa mga lalabag sa ECQ, natural, kinakailangan ito isang ayon sa saligang batas, no? At kinakailangan ito'y proportional doon sa objectives ng ECQ na pabagaling nga ang pagkalat ng COVID-19, no? So sa akin po, napakadami pong iba't ibang mga parusa, pero siguro po matuto tayo dun sa ilang mga best examples. Sa Pampanga po, pinagtatanim ng gulay yung mga nahuling nagbabiolate ng ECQ. Siguro po, pwede tayong magkaroon ng ganyang mga parusa na hindi naman po tayo lumalabag sa karapatan ng pantao. Pero ulitin ko po ha, karapatang pantao din ang karapatang mabuhay. At habang linalabag po natin ang ECQ, nagiging banta rin po tayo sa karapatang mabuhay ng ating mga kababayan. Si by Skype naman po, si Hannah. Yes, Secretary. Good morning. Hello, Hannah. Secretary, po sa naging phone call ni US President Donald Trump kay Pangulo Duterte, kung ano po yung naging pag-uusap po ng dalawang leaders po, kung regarding po dun sa COVID-19 po. Well, gaya ng aking sinabi, ang otoridad ko lang nang galing mismo kay Presidente ay sabihin na tungkol ito sa mga kooperasyon na po pwedeng magkaroon ng Pilipinas ang Estados Unidos ukol nga dito sa laban sa COVID-19. Yun lang po ang meron akong otoridad na sabihin. Sir, kasi you-mentioned kasi before ni President Duterte yung sentiments niya na nilulure ng Amerika yung mga healthcare workers natin. Kung na-raise po ba yung issue na po doon sa kanilang conversation? Hindi ko po alam at hindi po yan dinitalye ng Presidente. We have notes and transcripts pero even that po hindi po pwedeng i-anunsyo sa publiko at humingi po ako ng inyong pag-intindi sa larangan po ng constitutional law. Itong mga diplomatic communication naman po ay exception sa freedom of information. Sir, last question po on another issue po. Since na-extend po yung ECQ natin and pinag-iusapan pa, sir, 50-50, sabi mo sa isang interview kanina, yung possibility na ma-extend ito. Isa sa mga nire-raise, problema ngayon ng publiko, ay yung pagbabayad nila ng kanilang mga utilities. May mga disconnection na, at ang problema nila, mula sa tindahan, sa pagbayad ng mga utilities, ay mahaba yung pila at hindi natutupad yung social distancing. Paano po kaya makakatulong ng gobyerno dito, lalo na dito sa mga bayarin na iniisip nyo at marami sa ating mga kababayan ng galang trabaho po at hindi po nakakatanggap ng sweldo po? Ang alam ko po ay nagkaroon po tayo ng grace period sa pagbayad ng mga utilities kasi ako rin po, hindi pa ako nagbabayad. No? So, binigyan po tayo ng additional 30 days kung hindi ako nagkakamali. Kaya nga lang po, pag babayaran na natin on the 60th day, syempre, magbabayad na tayo ng 2 buwan. No? So, tingnan po natin kung anong magagawa natin sa ating mga kababayan. Pero sa ngayon po, wag po kayo mag-alala. Lahat po tayo ngayon halos ay beyond the deadline na sa pagbayad ng kuryente, ng tubig at ng internet. Thank you, Secretary. Si Rocky? Okay, Secretary, ang tanong ni Francis Wakefield ng Daily Tribune, katulad din po ng tanong ni Lahana at ni Joseph tungkol pa rin kay US President Donald Trump. Tanong ko na lang po, may in-offer daw ba na tulong pinansyal ang US sa atin although sila rin ay apektado economically ng pandemic? Second, ano daw po ang topic na napag-usapan? Kung napag-usapan daw po ang military alliance ng dalawang bansa at saka yung possible visit ni PRD sa US after pandemic. Well, dahil kaparehong katanungan po, kaparehong kasagutan din, nag-usap po sila tungkol sa iba't ibang larangan kung saan pwede magkaroon ng kooperasyon ang Pilipinas at ang Estados Unidos ukol nga dito sa COVID-19. Okay. Ang ikalawa niyang tanong, may kumakalat po na voice message warning total lockdown up to May 31st. Ginaya pa po daw yung boses ng isang sikat na news anchor ng bansa.
Ano daw po ang reaction ng palace dito? Siguro alam na ng taong bayan na laganap talaga ang fake news ngayon. Kaya nga regular ang mga press briefing natin, regular ang press briefing ng IATF at 3 beses isang linggo ngayon ang press briefing natin dito sa palasyo. Para nga po maiwasan ang panlilinlang ng mga fake news na ito. Isa pong fake news yan. Okay. From Bella Cariaso ng Bandera, yung mga construction workers, reportedly 1 million yung mga stranded daw po at nawalan ng trabaho dahil sa lockdown. Umaasa na lang po sila sa paghihingi ng tulong. Ano po yung konkretong tulong na ibibigay ng gobyerno sa kanila? Nako, gaya ng sinabi ko nga po, napakadami naman natin po pwedeng ayuda, no? Nandyan yung social amelioration ng DSWD, nandyan yung iba't ibang programa po ng DOLE, yung TUPAD, at saka yung COVID-19 program po ng ating DOLE, no? So kung po pwede po, makipag-ugnayan lang doon sa pinakamalapit na tanggapan ng Department of Labor. At saka sa DSWD na rin po, dahil sigurado naman kahit nasaan sila, may DSWD office po dyan. Hindi po kayo papabayaan ng gobyerno, pumunta lang doon sa pinakamalapit na tanggapan ng DSWD o di naman kaya ng DOLE. Ang sunod yung tanong, more than a month after na mag-lockdown, wala pa rin daw po mabiling alcohol sa drugstores at supermarket. Ina-address ba daw po ito ng government? Well, ang aking karanasan po, dahil ako rin ang designated na mamili sa aking pamilya, meron namang alcohol po, kaya lang linilimita. Now, may mga lugar na talagang nauubusan pero nag-aantay lang naman po ng replenishment. Ang ating ginagawa po dyan, linimiter na nga po natin ang po pwedeng bilhin ng ating mga kababayan para naman sa ganon, lahat po tayo ay magkaroon ng alcohol. At napakadami na po initiatives din ng ating mga private sector, no? Yung mga gumagawa po ng inuming alcohol, mga alak, no? Nagpo-produce na rin po sila ng alcohol para sa ating mga mamamayan, no? So, ang alam ko po, at least 2 kumpanya ng malalaki na gumagawa ng inuming alak ay ginagawa na po ito. So, hindi po tayo magkakaroon ng shortage, nagkakaroon lang ng hoarding siguro. Wag po kayo mag-alala, sapat naman po ang supply ng alcohol. Yung ikatlo niyang tanong, parang may doubt daw po sa efficacy ng rapid antibody testing kits. Bakit inapprove po ang paggamit nito? Hindi ba sayang sa panahon at sayang sa resources? Hindi po, dahil gaya po sinabi ng WHO, testing. Ang paggamit po ng rapid testing kits is still in conjunction with PCR. Pero ang importante po ngayon, malaman natin kung sino yung talagang positive nang sila po ay mahiwalay na. Uulitin ko po, ang strategiya natin ay locate, isolate, and cure. Gagamitin po natin yung rapid test kasamang PCR para ma-locate po at ma-segregate na yung mga nagkakasakit para hindi na po kumalat ang sakit. Skype si Joyce ng DZMM. Yes, good afternoon po, Secretary. Yes, Joyce. Nabanggit po or napag-usapan po ba ni Pangulong Duterte at ni US President Donald Trump yung naging statement ni US President on China? Kasi may nabanggit siya this weekend that China should face unspecified consequences if it was knowingly responsible for the coronavirus pandemic. Was it discussed or ano din po ang reaction ng palasyo sa statement ng US President? Hindi ko po alam kung ito'y napag-usapan, pero ang reaksyon ng palasyo, nakasaad naman po sa larangan ng international law ng estado na merong linabag na katungkulin sa larangan ng international law ay dapat managot. No? Ang issue nga lang po ay pati si Presidente Trump, di naman sigurado kung merong ginawa ang China na magiging isang paglabag sa kanyang obligasyon sa larangan ng international law. He himself is unsure, pero siyempre po, kung aakusahan niya ang China na merong paglabag, kinakailangan siya po umbigay ng pruweba. Okay. Another question, Secretary. May Chinese medical experts team, nakaalis na po sila ng bansa and they left and released findings and recommendation on how the Philippines can better deal with COVID-19 crisis. Can you give us more details, sir, on their recommendation? 2 po, yung paghahanda ng mas malakihan pang mga facilities para magbigay ng medical attention sa mga kababayan natin magkakasakit.
At nandyan naman po yung mga WIHILAS 1 facilities natin, no? Yung Rizal Memorial, PICC, World Trade Center, yung ASEAN Convention Center sa Pampanga, yung Athletes Village, yung Philippine Arena, no? Pinaghahandaan naman po natin yan. Ang isang advice nila is maghanda pa, damihan pa. At syempre po, lalo pang paintingin ang testing. Talagang importante po ang testing. At bagamat hindi perpekto ang rapid testing kits, ginagamit na rin po natin to augment, to supplement yung PCR testing. No? At ngayon nga po, gaya na aking sinabi, dumating na tayo sa punto na bukas po, meron na tayong kakayanan na magkaroon na hanggang 20,000 PCR testing daily, pero kulang pa rin yan, no? Dahil kinakailangan natin matest at least 1% ng 110 million Filipinos. Ang target po talaga natin ay 900,000 PCR testing and 2.2 million rapid kit testing. No? At pinasasalamatan din po natin yung private sector dun sa kanilang Project ARC dahil ito po ngayon ay binibigyan din ng prioridad. No? Bagamat ang gamit po ay rapid testing kits na subject to verification ng PCR, pero importante po talaga na makita natin kung ano yung tunay na picture, kung ganong kadami talaga nagkasakit sa COVID-19 at importante rin na sila po ay, ulitin ko po, ma-locate, ma-isolate at ma-cure. Secretary, you mentioned na may meeting si PRRD with medical experts, kasama na rin po former health secretaries. Hiwalay pa po ba ito, sir, sa ongoing meeting ng IATF or kasama po si PRRD sa ongoing meeting po ng IATF? Hiwalay po ito. Bagamat ang chairman po ng IATF ay imbitado rin sa pagpupulong. May in-expect po ba tayo, sir, na public address ni PRRD after the said meeting niya? Well, asahan nyo naman po na magkakaroon ng public address. Di ko lang po alam kung kailan talaga exactly. Okay, last na po from me, sir. You Pero ang pangako also ko po, mentioned in your dahil previous statement Joyce, ang that, pangako ko, last na po. Last na po. Yung unilateral ceasefire, sir, sabi niyo po, it's up for the National Task Force to discuss with the President. Na-discuss na po ba nila and was there any recommendation on this? well, hindi pa po. Ang alam ko, marami nagre-recommend na wag na pong ituloy yan, pero hindi pa po nagdedesisyon ng Presidente. May 3 insidente po naman kasi na napapakita na walang isang salita ang CPP-NPA. No? Nagkaroon po ng pag-aagaw ng relief goods dyan sa Eastern Samar na pinatunayan pa ng resolusyon ng local government unit. No? Meron pong inkwentro na nangyari dyan sa Rodriguez Rizal. No? At meron din pong mga hinak, no? Mga tinaga na mga katutubo dyan sa Surigao. No? At identified po ang mga NPA na gumawa niyan. So parang wala pong good faith din itong CPP-NPA at bagamat wala pang desisyon ng Presidente, ang tanong natin, bakit kasi nagdedeklara ng unilateral ceasefire na hindi naman nila sinusunod mismo? Now, Thank you, Secretary. matapos po yung pagpupulong ng Presidente sa eksperto, sa mga eksperto, isa po to sa mga bagay na i-report ko sa aking press briefing bukas dahil meron naman po tayong press briefing bukas, Tuesday. Rocky? Okay, mula kay Michael